and welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsisimula ang pelikula sa maikling kasaysayan ng larong Gran Turismo, kung saan 25 taon na ang nakalilipas, si Kazunori Yamauchi nais na gawing accessible sa lahat ang motorsports. Sa makatuwid, nilikha niya ang pinakamahusay na racing simulator sa mundo, na walang iba kundi ang Gran Turismo. Noong 2010 sa lungsod ng Cardiff, Wales, isang teenager na nagngangalang Jan, isang clerk sa isang tindahan ng damit ng laro, at libangan niya ang maglaro ng larong simulator ng Gran Turismo. Ang kanyang pagkahilig sa larong ito ay nagmula sa murang edad. Ang kanyang silid ay puno ng mga limited series ng games mula sa pinakaunang series hanggang sa pinaka-latest. Noong araw na iyon, tuwang-tuwa si Jan dahil nagkaroon siya ng bagong manibela ng simulator. Sa kabilang banda, ang kanyang ama, si Steve, isang dating manlalaro ng football sa Cardiff City, ay nais na ipagpatuloy ni Jan ang kanyang mga pangarap, ngunit tinanggihan siya ni Jan at sinabing hindi niya gusto ang football at gusto lamang niya ang mundo ng karera. Pagkatapos nito, sinubukan agad ni Jan ang kanyang bagong manibela. Binago niya ang kanyang kotse sa laro at sasabak sa 24 na hour Le Mans circuit. Nai-imagine niya ang sarili niya sa loob ng laro, dahil madalas niya itong nilalaro. Sa hapunan, pinag-usapan ng pamilya ang career ni Jan. Sinubukan ni Steve na hikayatin ang kanyang anak na maging isang profesional na footballer, habang gusto ng kanyang ina na magpatuloy sa pag-aaral si Jan sa larangan ng automotive. Ngunit si Jan mismo ay nais na maging isang profesional na racer at sinabi na maaari niyang simulan ang kanyang karera mula sa zero, tulad ng pagtatrabaho sa car maintenance sa isang pit stop. Sinabi niya iyon dahil ang karera ang tanging bagay na gusto niya at magaling siya. Sa ibang lugar sa Tokyo, Japan, si Danny, isang executive marketing para sa Nissan Sports Motorbikes mula sa England, ay bumisita sa opisina ng Nissan para sa isang presentasyon sa harap ng mga opisyal ng Nissan sa Japan. Ipinaliwanag ni Danny ang tungkol sa larong racing simulator ng Gran Turismo, na napatugma pareho sa mga tuntunin ng kotse at mga ekstrang bahagi nito at nagbigay ng karanasan sa pagmamaneho ng makatotohanan sa 80 milyong mga manlalaro nito. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng ideya na bigyan ang pinakamahusay na mga manlalaro ng Gran Turismo sa mundo ang pagkakataong makipagkumpetensya sa mga profesional na karera. Kung ang isa sa kanila ay magtagumpay na maging kampiyon, ito ay magbibigay inspirasyon sa 80 milyong iba pang mga manlalaro, pati na rin ang iba pang mga tao na nakakita nito at magkakaroon ng malaking epekto sa kumpanya mismo. Sa kabutihang palad, ang mga nakatataas ay sumang-ayon sa ideya ni Danny, ngunit may isang kondisyon, na kailangang maghanap si Danny ng isang sertipikado at napakamaasahang mekaniko upang sanayin ang mga manlalaro upang walang panganib. Naghanap siya ng potensyal ngunit lahat sila ay tumanggi, hanggang sa wakas, pumunta si Danny sa isang mekaniko na nagngangalang Jack Salter na dati ring racer. Sa kasalukuyan, siya ay isang mekaniko sa koponan ng Kappa, isa sa pinakamahusay na mga koponan noong panahong iyon, kasama ang isang racer na nagngangalang Nicholas. Ipinaliwanag din ni Danny ang kanyang plano na magdaos ng kompetisyon para sa pinakamahusay na mga manlalaro ng Gran Turismo sa buong mundo, at pagkatapos ay makikipagkumpetensya sila upang manalo ng lisensya ng FIA para sa kanilang sarili at maging profesional na racer na kakatawan sa koponan ng Nissan sa international stage. Nang marinig ang ideyang iyon, nag-aalinlangan si Jack, hindi banggitin ang mapanganib na track, ang iba pang mga racer na mas may karanasan, at ang ilan na mahilig maglaro ng marumi. Bukod pa rito, ang mataas na peligro ng mga aksidente at walang button ng pag-reset tulad ng sa laro. Ngunit si Danny tiyak na kakaunti ang mga manlalaro doon na may kakayahan at dapat silang bigyan ng pagkakataon. Tinanggihan pa rin ni Jack ang alok na ito. Nang gabing iyon, magkasamang naghahaponan ang pangkat ng racer ng Kappa. Nagbigay ng payo si Jack kay Nicholas, ngunit si Nicholas, na mayabang at pakiramdam na siya ang pinakamahusay, ay hindi nagustuhan na pinapayuhan siya ng kanyang mekaniko ng ganoon, dahil ayon sa kanya, ang pinuno ng pangkat lamang ang may karapatang magbigay ng payo. Higit pa rito, si Jack ay dating bigong racer noon. Nang marinig ang pangungutya ni Nicholas at ang kanyang mga katrabaho na pinagtawanan nito ay isang napakahirap para kay Jack na magbitiw sa sandaling iyon at umalis doon. Pagkatapos ay tinanggap niya ang alok ni Danny na maging head mechanic para sa Nissan. Kinabukasan sa game station, si Purcell, ang matalik na kaibigan ni Jan, ay nagbigay ng nakakagulat na balita na si Jan ay napili para makipagkumpetensya sa GT Academy. Agad na pumunta si Jan sa game station ng kanyang kaibigan, pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho noong araw na iyon. Dahil madalas maglaro si Jan sa lugar na iyon, konektado pa rin sa simulator ang kanyang Gran Turismo account.
Pagkatapos mag-click ni Jan, lumabas ang isang maikling video message mula kay Danny na isa si Jan sa ilang napiling tao, dahil naabot niya ang pinakamabilis na lap time sa Gran Turismo. Magkakaroon ng virtual na karera sa laro at ang mga taong napili ay makikipagkompetensya upang makakuha ng pagkakataon na sumali sa GT Academy at maging isang profesional na racer. Nang gabing iyon, dumiretso si Jan sa pagsasanay kung saan nag-eksperimento siya sa pag-overtake sa kalaban nang hindi dumaan sa mga linya ng gulong sa track at ang pamamaraang ito ay medyo epektibo. Pagkatapos, noong matutulog na siya, pinakiusapan siya ni Kobe, ang kanyang nakababatang kapatid na sumama sa isang party sa pier. Noong una ay tumanggi si Jan dahil kailangan niyang mag-practice. Ngunit nang malaman niyang sasama si Audrey, nagbago ang isip ni Jan dahil lihim niyang crush si Audrey. Palihim silang lumabas sa bintana at sumakay sa kotse ng kanyang ama. Nag-enjoy ang lahat ng nandoon habang nakikipag-usap si Jan kay Audrey. Sinabi ni Audrey na gusto niyang pumunta sa New York habang si Jan naman ay gustong pumunta sa Tokyo. Nang pauwi na sila ay si Jan ang nagmaneho ng sasakyan dahil lasing ang kanyang kapatid at mga kaibigan. Hinarang sila ng mga pulis dahil sa walang ingat ang pagmamaneho nila at agad namang binilisan ni Jan para hindi na maantala ang kanyang kompetisyon niya bukas. Naisip pa ni Jan na tumakas sa mga pulis na parang naglalaro ng Gran Turismo. Kinaumagahan, tinulungan ni Jan ang kanyang ama na magtrabaho sa istasyon. Sinabi ng kanyang ama na ang paglalaro ng mga video game ay katawa-tawa. Binigyan si Jan ng pagpipilian na ipagpatuloy ang pag-aaral o magtrabaho bilang laborer sa istasyon kasama ang kanyang ama. Halatang dismayado si Jan sa inaste ng kanyang ama at agad siyang pumunta sa game station. Dahil malapit na mag-umpisa ang kompetisyon ng GT Academy. Sa kabutihang palad, dumating si Jan nang magsimula ang kompetisyon at kinailangan niyang makipagkarera laban sa 19 na pinakamahusay na mga manlalaro sa Europa upang maging kwalipikado. Si Jan na nasa huling posisyon ay dahan-daang nagsimulang mag-overtake sa player hanggang sa wakas, sa huling lap, nasa ikatlong posisyon si Jan, ngunit nagawa ni Jan na lampasan ang una at pangalawang pwesto ng mga manlalaro upang makatapos. Matapos magtagumpay sa pagiging pinakamahusay sa Europe, opisyal na pumasok si Jan sa GT Academy at malapit nang magtipon kasama ang iba pang mga nanalo upang magsanay, ngunit nag-aalala si Steve sa kanyang anak, dahil ang tunay na karera ay napakadelikado at si Jan ay isang gamer lamang. Napaniwala ni Jan ang kanyang ama na ito na lang ang pagkakataon niya. Ipinakita niya ang isang larawan noong siya ay 5 taong gulang sa eksibisyon ng Ferrari at nakuhanan ng larawan ng kanyang ama. Simula noon, ang gusto lang ni Jan ay maging isang profesional na racer, at sa huli, pinabayaan ni Steve si Jan. Sa wakas ay dumating si Jan sa GT Academy na matatagpuan sa Silverstone Circuit sa England kasama ang 9 na iba pang mga nanalo mula sa buong mundo. Isang tao lang ang mananalo at makakakuha ng upuan sa Nissan team para gumawa ng kasaysayan bilang unang gamer na naging profesional na racer. Si Jack bilang punong mekaniko ang magsasanay sa kanila. Ipinakilala siya pati na rin ang lahat ng mga opisyal ng Nissan na gustong patunayan na ang imposible ay maaaring maging totoo. Sinabi ni Jack na sa panahon ng isang karera, ang puwersa ng gravitational ay doble kaysa sa nararanasan ng isang astronaut kapag lumilipad. Ang isang lahi ay malinaw na ibang-iba sa isang laro dahil maaari nilang ilagay sa panganib ang kanilang buhay o ang buhay ng ibang tao. Ang panganib ay napakalaki at ang pagsasanay ay dapat gawin ng napakahirap. Binigyan ni Jack ng huling pagkakataon ng 10 kalahok na umatras kaagad sa GT Academy kung hindi nila magawa, ngunit wala sa kanila ang umatras. Pagkatapos noon ay nagsimula na agad ang pagsasanay. Kahit na ang paraan upang magmaneho, lumiko sa mga kanto, at naghahanap ng landas upang mag-overtake ay halos pareho sa simulator, ang pagsasanay ay hindi ganoon kadali. Bukod sa practice, na-interview din sila para sanayin ang kanilang kahandaan sa harap ng press, at nakitang si Jan na kinakabahan sa press performance. Siyempre, masama iyon para sa pagmemerkado ng Nissan, na iba kay Mati, na sumagot ng may kumpiyansa, ng direkta, at sigurado na siya ang mananalo sa paligsahan. Nagpatuloy ang pagsasanay, ang pagmamaneho, pisikal, focus, teorya, at marami pang ibang pagsasanay ay ginawa. Si Jack ay nagmonitor at nagbigay ng direksyon sa helicopter para mas maging malinaw ang view at patuloy na sinisigawan at pinagtatawanan sila para lumakas ang kanilang kaisipan. Hindi lang iyon kundi patalsikan din ni Jack ang 5 tao na itinuturing na may pinakamasamang kabuuang marka ng pagsasanay at ang nangungunang 5 tao lamang ang sasabak sa panghuling karera. Nang ang lahat ay nasubak para sa karera, si Jan na sa oras na iyon ay direktang sinubaybayan ni Jack, ay nakagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Nawalan ng kontrol si Jan, na unang nagnanais na lampasan si Mati. Sinubukan niyang magpreno, ngunit nadulas ang sasakyan at tumama sa harang ng mga gulong. Buti na lang walang nasaktan. Sinabi ni Jan na sinubukan niyang magpreno ngunit sa hindi malamang dahilan ay nadulas ang kanyang sasakyan.
Dahil sa pangyayaring ito, nasa ilalim na pwesto si Jan. Habang nasa klase, pinakita ni Jack ang recording video ni Jan at sinabing kung nag-aalangan siya o natatakot na mag-overtake ay dapat mas maaga siyang nagpreno. Ngunit hindi pa rin siya natinag, hindi man lang siya natakot at natapakan ang preno, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito gumana at naramdamang madulas. Nagbanta si Jack na mabibigo si Jan dahil ayaw niyang tanggapin ang mga dahilan nito, ngunit nang subukan ng mechanic team ang sasakyan ni Jan. Totoo pala ang sinabi na nagkaproblema ang preno ng kanyang sasakyan at parang madulas. Nang malaman iyon, agad na pinuntahan ni Jack si Jan at tinanong kung paano niya nalaman ang kondisyon ng preno ng kanyang sasakyan. Sinabi ni Jan na gumugol siya ng maraming oras araw-araw sa laro upang ma-maintain ang kanyang mga kotse at lubos na maunawaan ang mekanika. Alam niya na maaaring minamaliit ni Jack ang simulator, ngunit ang Gran Turismo Simulator ay talagang tumpak. Sa sagot na iyon, nakuha ni Jan na kumbansihin si Jack. Hindi siya tinanggal at nakapasok sa top 5, kung saan magkakaroon sila ng huling karera bukas ng umaga upang matukoy ang kampyon. Sa susunod na araw, sa huling araw ng kaganapan sa GT Academy, ang 5 pinakamahusay na kalahok ay magkakaroon ng huling karera na may kabuuang 10 laps, kung saan ang mananalo ay magiging kinatawan ng Nissan sa internasyonal na kompetisyon sa karera. Napanood ng lahat ng opisyal ng Nissan ang kompetisyon at sa wakas ay nagsimula na ang desisyon sa karera. Sa unang lap, agad na nag-overtake si Jan sa dalawang sasakyan sa kanyang harapan at nasa ikatlong pwesto. Ngunit nagpatuloy ang posisyon na ito hanggang sa ika-7 lap at may natitira pang 3 lap, kung saan si Antonio ang nasa pangalawang pwesto habang si Mati ay nasa unang pwesto. Hanggang sa wakas, naabutan ni Jan si Antonio at ngayon ay naiwan si Mati. Nakapasok na silang lahat sa final lap at nagkaroon ng matinding kompetisyon sa pagitan ni Jan at Mati, na naglalaban para sa unang pwesto. Noong una, mas mabilis pa si Mati, pero sa huling kanto bago ang finish line, hindi pangkaraniwang ruta ang tinahak ni Jan para maabutan si Mati at natapos ng halos kasabay ni Mati. Dahil napakaliit ng distansya, pinanood ni Jack, Danny, at ng mga matataas na opisyal mula sa Nissan ang slow-mo replay. Nanalo na pala si Jan, pero hiniling ni Danny na ipagpaliban ng announcement at hiniling na makipag-usap ng pribado kay Jack. Sinabi ni Danny na hindi makapagbigay ng magandang marketing si Jan para sa Nissan dahil kinakabahan siya sa harap ng camera, ngunit walang pakialam si Jack. Para sa kanya, kahit ilang sentimetro lang o isa sa 1,000,000 segundo, panalo pa rin ang panalo at sa wakas ay inanunsyo na si Jan bilang panalo. Sinabi agad ni Jan sa kanyang ina na nagawa niyang manalo sa GT Academy, ngunit sa kasamaang palad, sa mga oras na iyon, ang kanyang ama ay nanunood ng laban sa football ng kanyang kapatid at ang kanyang ina ay magpapahatid ng masayang balita maya-maya. Si Jan, Jack, at Danny ay lumipad patungong Austria sakay ng isang pribadong jet para sa karagdagang paghahanda. Sumang-ayon ng Nissan na kontratahin si Jan kung makakakuha siya ng lisensya sa karera ng FIA, isang wastong lisensya para sa mga racer. Si Jan ay makikipagkumpetensya sa European Series laban sa mga tunay na profesional na mga racer, at dapat magtapos ng kahit man lang sa ika-4 na posisyon kahit man lang sa isang karera sa 7 karera na kanyang sasabakin. Sinabi ni Jack na magsasanay ng mabuti si Jan dahil hindi pa rin siya kasing lakas ng mga profesional na racer. Bukod pa riyan, dahil bago at bata pa siya at hindi pa opisyal na kinontrata ng Nissan, tiyak na lalaitin, mamalitin, at kamumuhian siya ng ibang mga racer, maging ang sarili niyang pit stop crew mechanics. Pagkatapos matulog ni Jack, nakipag-usap si Danny kay Jan at sinabing isa si Jack sa pinakamagaling na racer sa Amerika, pero pinili niyang huminto sa hindi malamang dahilan. Sa Austria, sa wakas ay dumating ang unang araw ng kompetisyon. At gaya ng nakagawian, palaging nakikinig si Jan ng mga klasikal na kanta, lalo na ang instrumento ng saxophone mula kay Kenny G para pakalmayan ang kanyang isip bago ang karera. Biglang dumating si Jack at sinabing walang umaasa na si Jan ang makakakuha ng lisensya at iyon ay magandang balita para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Jack na naniniwala siya kay Jan at mapapasa niya ang yugtong ito. Sa wakas ay nagsimula na ang unang karera. Binalaan ni Jack si Jan tungkol sa 2 racer na kailangan niyang bantayan, katulad ng dating kasamahan ni Jack, si Nicolas mula sa Kappa, at isa pang racer na nagngangalang Julian mula sa Audi. Sa unang lap, nasa 8th position si Jan. Hiniling sa kanya ni Jack na manatiling nakatutok at kalmado. Malinaw, sa kanyang unang profesional na laban, nasubak ang pag-iisip ni Jan. Kinailangan niyang bumalik sa ika-10 pwesto at nakita ang kotseng Ferrari sa tabi niya ay umuusok. Sinabi ni Jack kay Jan na manatiling nakatutok dahil ang mga sasakyang sumasabog sa circuit ay isang pangkaraniwang bagay. Sa 20th lap, pinuno ni Jan ang kanyang gasolina at gaya nga ng sabi ni Jack, walang mga mekaniko doon na gumagalang sa kanya. Pinagtawanan nila si Jan na hindi siya makakuha ng lisensya dahil gamer lang siya.
Mula sa ika-13 pwesto, nagpatuloy si Jan sa pag-overtake hanggang sa ika-5 pwesto at isang hakbang na lang mula sa pagkuha ng lisensya. Sa wakas ay naabutan ni Jan si Nicolas at umakyat sa ika-4 na pwesto sa huling lap. Pagkatapos ay nagbabala si Jack na kailangang manatili si Jan sa ika-4 na posisyon hanggang sa finish line at mag-ingat kay Nicolas na madalas maglaro ng madumi. Ngunit biglang, nabangga ni Nicolas ang kotse ni Jan mula sa likod at nawalan ng kontrol si Jan. Sa huli, natapos siya sa ika-27 na posisyon. Sa kabila ng pagtatapos sa isang mababang posisyon, pinuri ni Jack si Jan para sa mahusay na pagganap sa kanyang unang laban, at si Jan ay mayroon pa ring 6 na higit pang mga pagkakataon upang makipagkarera upang makuha ang lisensya ng FIA. Ang susunod na karera ay sa Germany at si Jan ay nagtapos sa ika-23 na pwesto. Nagpatuloy ang karera ng karera ngunit hindi pa rin siya nakakuha ng 4th place. Nagtapos siya sa ika-17 sa Italy, ika-8 sa Turkey, at maging sa Spain, si Jan ay DNF matapos ang isang aksidente. Ang huling karera na matatagpuan sa Dubai, United Arab Emirates ay ang huling pagkakataon para kay Jan na makakuha ng lisensya. Sinabi ni Nicolas, na nakapanayam ng media, na hinding-hindi aakyat si Jan sa championship podium. Nang magsimula ang karera, muling naglaro si Nicolas sa pamamagitan ng pagtulak kay Jan sa gilid ng circuit hanggang sa puntong nasira ang kanyang rearview mirror. Buti na lang at normal pa rin ang pag-andar ng sasakyan at pinakiusapan ni Jack si Jan na mag-focus para makatapos man lang siya sa 4th place para makuha ang kanyang lisensya. Si Jan ay nasa ika-6 na pwesto kasama si Schullen sa 5th place at Nicolas sa 4th place. Nang malapit ng lampasan ni Jan sina Nicolas at Schullen, si Jan ay dinikitan nilang dalawa, ngunit si Jan, na bumalik na ang mentalidad, ay bahagyang nagpreno sa mismong kanto at agad na nalampasan ang dalawa. Inis na inis si Nicolas at sabik na lampasan si Jan. Sobrang bilis ng takbo niya, hanggang sa tuluyang na-aksidente ang sasakyan sa harap niya. Dumiretso si Jan sa pit stop para tingnan ang kondisyon ng kanyang sasakyan at nagpatuloy ang karera sa ika-4 na pwesto si Jan, at kailangang ipagtanggol ang kanyang posisyon mula kay Schullen na sinusubukang mag-overtake. Nagpatuloy si Jack sa pagbibigay ng direksyon at hiniling kay Jan na huwag mag-overtake at manatili lang sa 4th position, hanggang sa wakas sa final lap. Isang huling kanto at huling tuwid na linya lang ang kailangan ni Jan bago ang finish line, pero si Schullen, patuloy na nakadikit sa tabi niya. Sa kabutihang palad, ang kanyang kalmado ay nagawang dalhin siya sa ika-4 na posisyon, at sa wakas ay nakuha niya ang kanyang lisensya sa FIA kahit na siya ay dinaya ng maraming beses hanggang sa masira ang kanyang rearview mirror. Nang matapos ang karera, binalaan ni Jan si Nicolas na huwag na ulit gagawa ng katangahan. Dahil maaari itong pumatay sa kanya at sa sarili ni Nicolas. Kinagabihan, nakipag-usap si Jan kay Jack. Sinabi ni Jack na si Jan ay may matalas na instincts na hindi maaaring ituro. Bukod pa riyan, naalala ni Jack ang mga panahon na siya ay isang racer na may isang sandali na ang oras ay tila mabagal at hindi siya maaaring magkamali. Naging maayos ang lahat at siguradong naramdaman iyon ni Jan. Tinanong ni Jan kung ano ang paboritong circuit ni Jack at sinagot niya ang Le Mans circuit dahil ang Le Mans ay isang kilalang circuit na nakakaubos ng enerhiya, at sino mang maaaring manalo sa circuit na iyon ay palaging maaalala, ngunit si Jack ay hindi kailanman napunta sa podium doon. Hindi nagtagal, may dumating na 2 babae at humingi ng autograph kay Jan at pati na rin ng selfie. Ayon sa payo ni Jack, noong gabing iyon, tinawagan ni Jan si Audrey para imbitahan siyang pumunta para makita ang contract signing sa Nissan sa Tokyo. Si Kazunori Yamauchi, ang lumikha ng Gran Turismo, ay nagbigay ng kanyang talumpati, na sinundan ng contract signing sa Nissan team. Sa wakas ay natupad ang pangarap ni Jan. Pagkatapos ay naglakbay sina Jan at Audrey sa Tokyo at tuwang-tuwa si Jan dahil ang Tokyo ay isang lugar na noon pa niya gustong puntahan. Pagkatapos maglakbay kasama si Audrey, nagpatuloy si Jan sa susunod na kompetisyon sa Nürburgring Circuit sa Germany, kung saan ang circuit na ito ang pinaka-nakamamatay na circuit at pinaka-kinatatakutan ng lahat ng mga racer, dahil sa napakadelikadong track nito gaya ng dati. Nakinig si Jan sa klasikong kanta bago ang karera. Nagbigay din siya ng regalo kay Jack na maaari niyang buksan mamaya pagkatapos ng karera. Sa wakas ay nagsimula na ang karera sa Nürburgring at pinanood ito ng pamilya ni Jan mula sa bahay. Sa 6th lap, nasa 5th position si Jan, naging maayos ang lahat. Nagpatuloy si Jan sa pag-overtake sa isang matatag na bilis hanggang sa pangalawang pwesto, na nalampasan si Nicolas, ngunit si Jan ay masyadong ambisyoso na lampasan ang Ferrari na nasa unang pwesto. Ang kanyang bilis ay sobra-sobra hanggang sa malagpasan niya ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na sulok sa Nürburgring Circuit, ang kasumpa-sumpa na seksyon ng Flugplatz. Napabugan ng hangin ang kanyang sasakyan at isang malagim na aksidente ang nangyari. Nataranta sina Jack, Danny, at ang team, gayon din ang mga magulang ni Jan na nanonood mula sa bahay.
Agad na isinugod sa hospital si Jan sakay ng helicopter at lahat ay umaasa lamang na ayos lang siya. Pagkagising sa hospital, tinanong ni Jan kung may nabiktima pa at napilitan si Jack na sabihin na may namatay na manunood pero hindi kasalanan ni Jan. Sinabi rin ni Danny na ang kalsada ay karaniwang tinatawag na isang paliparan dahil ang mga sasakyan ay maaaring lumipad doon dahil sa medyo mataas na sandal at ang headwind. Laking gulat ni Jan nang marinig na may namatay dahil sa aksidenteng iyon. Agad niyang pinalabas ng kwarto sina Jack at Danny para pakalmeyan ang sarili. Isang press conference ang ginanap. Sa ngalan ng Nissan, ipinahayag ni Danny ang kanyang matinding pakikiramay sa pamilya ng namatay. Bukod pa riyan, iimbestigahan din ng Racing Committee ang kasong ito para hindi na maulit ang parehong insidente. Samantala, si Jan, na noong una ay gusto lamang makausap si Audrey, sa wakas ay nais na sagutin ang telepono mula sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na walang kasalanan si Jan at maaari itong mangyari sa sinuman. Sa kabilang banda, nagbukas si Jack ng regalo mula kay Jan na naglalaman ng pinakabagong music player. Dahil sa lahat ng oras, nakikinig pa rin si Jack sa makalumang musika. Hindi nagtagal, niyaya ni Jack si Jan na pumunta sa lugar kung saan naaksidente si Jan. Pagdating niya doon, sinabi sa kanya ni Jack ang dahilan kung bakit siya tumigil bilang isang racer. Malubhang na aksidente din pala si Jack noong nasa Le Mans siya. 3 beses siyang nagpagulong-gulong hanggang sa masira at masunog ang kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, naligtas si Jack. Si Jack, na natroma at nawala ng lakas ng loob, ay nagpa siya na huminto bilang isang racer. Sinabi ito ni Jack dahil ayaw niyang maranasan ni Jan ang kapareho niyang kapalaran at kailangang patunayan ni Jan na siya ay isang racer na may potensyal. Pagkatapos ay ibinigay ni Jack ang kanyang mga susi ng kotse kay Jan, at hiniling sa kanya na kumpletuhin ang track hanggang sa finish line upang siya ay maging mas kalmado at ang kanyang sigasig ay muling mabuhay. Pagkatapos noon, nagkita sina Jan, Jack, at Denny. Ang magandang balita ay na-clear na ng komisyon sa karera si Jan na akusahan, ngunit ang masamang balita ay nag-tweet si Nicholas mula sa kapwa upang bawiin ang lisensya ni Jan at nangangampanya laban sa mga driver ng simulator. Dahil sa tweet na ito, maraming iba pang mga koponan ang sumali din sa kampanya at independenteng nagsampa ng kaso laban sa Nissan team. Kaya naman, nilayon din ng Nissan na i-dismiss ito, at ayon kay Danny, ang tanging paraan para mabuhay sila ay ang patunayan ang kanilang sarili. Lalo na ang pag-okupa sa podium o maging ikatlong pwesto man lang sa Le Mans 24 na oras sa circuit, kasama ang isang koponan na binubuo ng mga finalist ng GT Academy. Ang karera ay isang endurance race kung saan ang bawat koponan ay naghanda ng 3 racer upang makipagkumpetensya sa loob ng 24 na oras na walang tigil gamit ang parehong kotse, o sa madaling salita, isang relay race. Ang Le Mans circuit ay hindi lamang isang prestihiyosong circuit kundi pati na rin ang pinakamapanghamong endurance race sa mundo, dahil ang nasubak ay hindi lamang ang kalidad at performance ng mga makina ng bawat tagagawa ng kotse, kundi pati na rin ang pisikal at mental na tibay ng 3 mga racer. Binalak din ni Danny na imbitahan ang 2 finalist ng GT Academy na may pinakamataas na ranggo, sina Mati at Antonio, na sumali sa isang team kasama si Jan, kung saan pareho silang nagkaroon ng kani-kanilang mga karera sa mas mababang antas ng mga kompetisyon mula nang matapos ang GT Academy. Sa wakas ay pumunta sina Mati at Antonio sa France at pagkatapos ay ipinakilala ni Jack ang pinakamahusay na racing car na kanilang gagamitin, katulad ng Zytec Z11SN, na karaniwang mas magaan at mas mabilis kaysa sa GTR na hinimok ni Jan sa ngayon. Magsisimula na ang 24 na hour race ng Le Mans at milyon-milyong manunood at napuno ng Tribune. Laking gulat ni Jan na naghahanda ng makita ang kanyang ama na lumapit sa kanya. Sinabi ni Steve na pinagsisisihan niyang hindi niya sinuportahan ang kagustuhan ng anak dahil sa sobrang pag-aalala niya. Si Steve ay labis na ipinagmamalaki na makita ang kanyang anak doon. Gayon din si Jan, na labis na ipinagmamalaki sa kanyang ama at naglagay pa ng mga sticker ng Cardiff City Football Club sa kanyang helmet. Ang karera ay magsisimula kaagad sa 3 PM at magtatapos sa parehong oras sa susunod na araw sa pagpapalit ng mga shift ng Nissan team tuwing 3 oras sa simula. Dumating ang mga magulang ni Jan at si Kobe pati na rin ang mga kaibigan sa GT Academy para magbigay ng suporta, kasama ang kaibigan ni Jan na si Purcell, pati na rin ang kanyang kasintahang si Audrey. Pagkatapos ng ceremonial, sa wakas ay nagsimula na ang 24 na oras na walang tigil na karera sa Le Mans. Nung kasisimula pa lang ng karera, may mga sasakyan na ang nadulas, at si Jan, na nagsimula ng karera sa koponan ng Nissan. Isa-isa niyang nilagpasan ang mga kalaban at aabutan na sana si Schulen na pilit na umiiwas, ngunit masyado siyang walang ingat at hindi naitentiya ang Ferrari sa kanyang harapan. Pagkatapos ay isang malagim na aksidente ang nangyari sa harap mismo ni Jan. Nang makita ang nangyari ay malinaw na naalala agad ni Jan ang aksidenteng nangyari sa kanya at hindi siya nag-concentrate hanggang sa maabutan siya ng marami pang racer.
Maging si Jack na sinusubukang makipag-usap ay hindi niya narinig, ang kanyang patuloy na nawala ang kanyang posisyon mula ika-5 hanggang ika-10 na posisyon, ngunit matalinong tinugtog ni Jack ang paboritong klasikal na instrumento ni Jan upang makapag-focus muli siya at maalala ang kanyang pangarap. Sinabi ni Jack na alam niyang natatakot si Jan, ngunit sa gusto man niya o hindi, si Jan ay lumahok sa karera, at ang pagpapatunay sa kanyang sarili bilang isang profesional na racer ay isang hakbang na lang. Sa kabutihang palad, bumalik ang focus at fighting spirit ni Jan. Isa-isang naabutan ang mga kalaban sa napaka-effort na paraan. Nagpalipat-lipat din si Jan ng shift kasama sina Mati at Antonio. Gumapang ang pangkat ng Nissan hanggang sa ika-9 na posisyon. Lumipas ang 9 na oras. Bumalik si Jan para sakupin ang karera. Madaling araw noon, umuulan ng napakalakas at lahat ng mga driver ay kailangang maging mas maingat. 19 na oras ang lumipas at ang Nissan team ay nasa ika-5 posisyon. Si Jan ang magiging racer ng Nissan sa huling 4 na oras, ngunit nang magpalit siya ng posisyon kasama si Antonio sa pit stop, isang mekaniko ang aksidenteng nakagawa ng pagkakamali. Dahil doon, bumagsak ang Nissan sa ika-9 na posisyon, ngunit nakahabol si Jan dahil naalala niya ang kanyang eksperimento noong naglaro siya ng Gran Turismo Simulator, kung saan kinuha niya ang isang linya na naiiba kaysa sa karamihan ng mga racer kahit na ito ay mapanganib. Hindi lamang pag-overtake mula 9th hanggang 4th position sa maikling panahon, ngunit nagtakda rin si Jan ng bagong record para sa pinakamabilis na lap sa isang lap. Sa huling lap, si Jan ay nasa 4 na segundo pa sa likod ni Nicolas na nasa ika-3 posisyon. Naalala niya na kailangan niyang tapusin kahit man lang sa 3rd place bilang patunay na ang mga manlalaro ng simulator ay karapat-dapat na maging mga profesional na racer. Papalapit na ang distansya sa pagitan ni Jan at Nicolas, pagkatapos ay sa huling kanto bago ang finish line, na-maximize ni Jan ang bilis ng kanyang sasakyan para maabutan si Nicolas para mapunta sa ika-3 pwesto, hanggang sa wakas, si Jan ay kakaibang nalampasan si Nicolas. Sa wakas, napatunayan ni Jan at ng kanyang pangkat ang itinuturing na imposible. Ang lahat ay labis na naantig at ipinagmamalaki ang mga nagawa ng pangkat ng Nissan. Sa wakas, sina Jan, Mati, at Antonio ay tumaas sa podium sa ika-3 pwesto. Sa pagtatapos ng pelikula ay ipinakita ang mga tunay na larawan ni Jan, simula sa kanyang paglalaro ng simulator, nang siya ay tinanggap bilang kalahok sa GT Academy, hanggang sa nagtagumpay siya sa pagtatapos ng ika-3 pwesto sa Le Mans noong 2013 at ipinagpatuloy ang kanyang karera bilang isang professional racer. Napag-alaman na ang kanyang tagumpay ay nagpabago ng pananaw sa motorsports magpakailanman. Sa ngayon, siya ay sumakay na sa higit sa 200 karera at palaging nakikinig sa klasikal na musika bago ang karera. Salamat sa panonood, kaibigan.